Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating kwento ngayon ay update po ito, part 2 ito. Kung natatandaan nyo po yung in-upload ko na merong pamagat na baka kaming dalawa ang forever. Yung kwento ni Melo at Civil. Kung natatandaan nyo po mga kaibigan, yung kwento natin na iyon, yung part 1, nagtapos sa paghihiwalay ng landas ni Civil at Melo. Si Melo ang sender natin at ang kanyang kaibigang si Civil. At si Civil nga pumunta ng Saudi Arabia. Gusto ni Melo na makarating din sa Saudi Arabia. Magtrabaho sa kung saang company nagtatrabaho rin si Civil. Ngayon mga kaibigan, ito ang kanyang update sa atin. Magandang araw muli sa iyo Tito Makoy at sa lahat na nakikinig sa iyong channel. Tito Makoy, sa tingin ko nga talagang marami ang sumusubaybay sa iyo dito sa Saudi Arabia at nakadagdag na rin ako kasi narito na ako ngayon sa Jeddah. Alam niyo po, excited talaga akong magpadala kaagad sa iyo ng update tungkol sa amin ni Civil. Kaso nga lang Tito Makoy, masyadong busy nitong mga nagdaang araw kaya ngayon lang ako nakapag-email sa iyo. Update ito Tito Makoy sa unang kwento na aking ipinadala. Ang kwento namin ni Civil na pamangkin ng dating immediate superior ko noon sa LGU dyan sa Pilipinas. Actually Tito Makoy, pamangkin siya ng asawa ng department head namin. At ang department head namin naman ay malayong kamag-anak ng papa namin. Tito Makoy, gaya ng schedule ng company na pinagtatrabahuan ni Civil, 2026 nakatakda silang magsagawa ng interview at hiring sa mga bagong empleyado na galing sa Pilipinas. At nung ikalawang linggo ng January isinagawa ang interview sa Manila. Sa panig ko Tito Makoy, pumunta na lang ako sa Manila upang dalhin ang mga dokumentong kailangan nila. Actually, ang kanilang hiningi na lang sa akin Tito Makoy ay ang aking passport at ang digital copy ng aking litrato. Kasi kagaya ng sinabi ko sa aking unang liham Tito Makoy, nauna na silang nag-interview sa akin online. Kaya ang aking pagpunta sa Manila, ito'y upang dalhin na lang ang aking passport at ang ilan pang mga requirements nila, kasama na ang aking pag-sign ng employment contract. Nagkaroon rin ng kaunting casual interview, ngunit yung interview sa akin Tito Makoy, getting to know more na lang ang kinalabasan. Sa LGU na aking pinagtatrabahuan dati, hindi ako ganap na nag-resign. Bakasyon lang ang aking isinumiti upang kung sakaling hindi maganda ang kahinatnan, uuwi ako sa Pilipinas at makakabalik sa LGU. Alam niyo po, nagulat si Tito Manuel nang magpaalam ako sa kanya. Noong tinanong niya ako Tito Makoy kung bakit aalis ako sa LGU, sinabi ko talaga ang totoong dahilan ng aking pag-alis. Kaya siya na rin mismo ang nagmungkahing huwag munang mag-resign, mag-file lang ng bakasyon. Naku Melo, mukha yatang naging malalim talaga ang pagkakaibigan nyo ng pamangkin ng asawa ko. Mantakin mo nga naman, ngayon magiging magkatrabaho kayo sa iisang kumpanya sa Saudi Arabia. Alam mo yung pamangkin na yan ng asawa ko, malaki ang atraso niya sa akin. Kasi kinuha ka niya dito sa ating tanggapan. Kaya sabihin mo sa kanya pagdating mo roon na malaki ang kanyang atraso sa akin. Iyan Tito Makoy ang pabirong wika ni Tito Manuel, ang department head namin sa LGU noon dyan sa Pilipinas. At tama po yan Tito Makoy na si Civil ay pamangkin ng asawa ni Tito Manuel. Ang totoo niyan Tito Makoy, medyo malungkot talaga si Tito Manuel noong nagpaalam ako. Ngunit ayon sa kanya, kahit na masakit man sa kanyang kalooban, wala siyang magagawa at payag rin siya kung sakaling dito ako magtatagumpay. Matutuwa raw siya kung makita niyang matagumpay ako sa aking panibagong tatahaking mundo. At alam niyo po Tito Makoy, dahil nga may mga nauna ng paghahanda sa papeles ko at dahil na rin sa kinakailangang makapag-umpisa na ang panibagong staff ng graphic and design sa company namin ngayon, noong araw na ibinigay ko ang passport ko at ang digital copy ng aking picture,
Kasama na ang ilan pang dokumentong hiningi nila sa akin, kaagad na ipinagawa sa agency ang pagpaprocess ng mga papilis ko papuntang Saudi Arabia. Kaya naman Tito Makoy, maswerteng nakalipad ako bago pa sumiklab ang kaguluhan ngayon dito sa Middle East. Umaga nang dumating ako sa Jeddah, si Civil sumama sa company driver na nautosang sumundo sa akin sa airport. Araw ng Sabado noon Tito Makoy, walang pasok sa opisina. Kaya nagawa ni Civil na sumama sa pagsundo sa akin sa airport. Pumayag din Tito Makoy ang HR department na hindi ang standard procedure ang gagawin ko pagdating ko. Ang standard Tito Makoy ay yung para sa mga bagong empleyado, pakagaling sa airport tutuloy muna sa villa. Ako kasi Tito Makoy, sa flat na ni Civil kaagad tumuloy. Dinala lang ako ni Civil sa opisina kinabukasan araw ng Linggo pagpasok namin sa opisina. Ngunit Tito Makoy, bago yung pagpasok ko sa opisina, alam niyo po, noong pagdating ko pa lang, matapos umalis yung driver, kaagad kaming umakyat at pumasok sa flat na inuupahan ni Civil. At dahil nga matagal kaming naghintay sa pagkakataong ito, gaya ng inaasahan ko Tito Makoy, sagupaan kaagad ang naganap. Alam niyo po itong si Civil walang pag-aalangang inumpisahan talaga ang matamis na sandali naming dalawa. Sa panig ko Tito Makoy, mula sa mahabang oras ng flight galing Manila, nakakaramdam talaga ako ng pagod. Ngunit tila ang lahat na iyon ay kaagad na naglaho sa muling pagkikita namin at pagtatagpo ni Civil. First time ko Tito Makoy na makaranas ng ganoon kahabang flight. Ngunit Tito Makoy, itong si Civil, alam niyo po, sa kabila ng sinasabi kong medyo nakakaramdam ako ng pagod, nang maisarado na namin ang pintuan ng kanyang flat, nag-eroplano agad-agad dito sa loob ng flat si Civil. Kaya Tito Makoy, kaming dalawa nag-take off kaagad. Alam niyo po, ibang-iba ang pakiramdam talaga. Nakasama mo sa matamis na sandali ay ang taong mahal mo talaga at mahal ka rin niya. Ganitong ganito ang aking nararamdaman, ganitong ganito kami ni Civil. Yung pagmamahal na namuo sa amin noon, ngayon lang namin ipinagpapatuloy at ngayon lang namin ganap na naipadama sa bawat isa. Kaya Tito Makoy, noong umagang iyon na pagdating ko, alam niyo po, nakadalawang flights kaagad kami ni Civil. Tanghali na Tito Makoy noong lumanding kami sa pangalawang flight. At sa aming paglanding, saka lang ako nakatulog at nakapagpahinga. Noong hapon at gabi, kaagad akong iniikot ni Civil sa Jeddah, yung malapit lang sa flat na tinutuloyan namin ngayon. Itinuro niya muna sa akin Tito Makoy ang mga pamilihan na malapit sa bahay. Kinabukasan nga, nag-report na kami sa opisina, magkasabay kami ni Civil na pumasok. Sa kasalukuyan Tito Makoy, kahit na 3 buwan pa lang ako rito sa company namin, masasabi kong maganda ang aking kalagayan, maganda ang aking napasokang kumpanya. Ang kumpanya na pinapasokan namin pareho ni Civil. Sa madaling salita, yung inaasam ko noon na sana kaming dalawa ni Civil ang maging forever. Sa tingin ko Tito Makoy, ito na yon. Bagamat hindi pa ako makakapagsalita ng tapos, ngunit sa tingin ko, ito na iyon. Kasi ngayon nakatira kami sa isang flat, 1 bedroom flat ang aming inuupahan. May sala ito, kusina at banyo. Tamang-tama lang talaga sa 2 katao. Bagamat sa gabi, sa pagtulog namin ni Civil, magkatabi kami sa isang higaan, ngunit naglagay pa rin kami ng isang folding bed sa loob ng silid tulugan. Alam nyo na po, props lang ito upang kung sakaling magawi sa flat namin ang aming mga katrabahong Pilipino, makikita nila na 2 ang higaan sa loob ng silid, hindi kami magkatabi ni Civil sa pagtulog. Sa ngayon Tito Makoy, hati kami ni Civil sa upa ng bahay, pati sa mga gastusin sa kuryente at tubig, maging sa pagkain din magkahati kami Tito Makoy. Masaya ako ngayon kung weekend sa hapon pasyal-pasyal kami sa may cornice area ng Jeddah.
Sa ngayon, plano namin pareho na bumili ng bisikleta upang pag hindi na gaanong mainit, tapos na ang summer dito, magbabike kami sa labas ng lungsod tuwing weekend na umaga. Si Sibil nga pala, nag-car loan na ito sa company, kaya tila Tito Makoy hindi na magtatagal. Meron na siyang sariling sasakyan, yung sasakyan na magagamit naming dalawa. Alam niyo po Tito Makoy, sa nakalipas na 3 buwan na pagsasama namin, hindi ko na siguro kinakailangan pang banggitin sa iyo kung gaano kainit. Dahil nga sa mainit na pagmamahalan na nararamdaman namin ngayon ni Sibil. At ito pa Tito Makoy, alam niyo po, palibhasa ang angkan ni na Sibil ay Ilocano. Itong si Sibil, para siyang sa lagubang kong gumapang sa akin Tito Makoy. Alam mo Tito Makoy, masarap talaga. Gustong gusto ko ang salagubang na gumagapang sa akin. Kaya Tito Makoy sa kasalukuyan, alam na alam ko kung ano ang tinatawag na salagubang style. At dahil nga sa salagubang style, minsan napapatalon din ako Tito Makoy na parang tipaklong, yung parang balang. Ganyan Tito Makoy, kasaya ang aming pagsasama ngayon ni Sibil. Kaya Tito Makoy, tatapusin ko na ang aking update tungkol sa pag-iibigan naming dalawa ni Sibil, sa love story namin, sa paglalarawan na masasabi kong masayang masaya kaming nagsasama ngayon ni Sibil. At yung inaasam ko noon na sana maging kaming dalawa, heto na Tito Makoy, nagsasama na kaming dalawa. Kung talagang hanggang forever na ito, hindi pa rin ako makakapagsabi. Basta Tito Makoy, sa ngayon, nagsasama kami na parang sa lagubang. Masaya, malaya at matiwasay. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo pa rin ang update at ibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa mga nakikinig mo na ngayon narito na sa Jeddah, Saudi Arabia, Melo. Maraming salamat Melo sa pagbabahagi mo ng update tungkol sa love life nyo at sa pagsasama nyo sa relasyon nyong dalawa ni Sibil. Masaya kami na masaya ang kinahantungan ng inyong relasyon at nagsasama kayo. Kaya lang Melo, meron akong isang comment dyan sa sabi mong alam na alam mo ang salagubang style. Maging ako, alam ko rin ang salagubang style ngunit hindi ko pa yan nasubukan. Ang ginagawa nyo siguro hindi sa lagubang style, hindi yung full scale na sa lagubang style. Ano lang yan, sa lagubang position. Kasi ang sa lagubang style, alam mo kung ano ang sa lagubang style? Dapat nasa may sanga kayo at nasa itaas ng puno. Ganyan ang sa lagubang style, Melo. Hindi yung sa lagubang position lang siguro ang sinasabi mo. Hindi style. Kasi ganyan ang full scale na sa lagubang style. Dapat nasa puno kayo. At minsan naman, yung sa lagubang lumilipad pa yan. Bagamat natutuwa ako at masaya ako sa sitwasyon nyo ngayon, sa love life nyo ni Sibil, ngunit hindi ako naniniwalang alam na alam mo ang sa lagubang style. Kasi hindi mahirap gawin yon. Kaya lang sa tingin ko, ang sa lagubang style, kung kukumpara natin sa dog style na tinatawag, para sa akin, mas madaling gawin yata ang sa lagubang style. Yung nasa taas kayo ng puno, nasa may sanga. Kasi pumunta lang kayo sa isang lugar, mag-outing kayong dalawa, pwede nyo yung gawin, mag-overnight camping kayo sa taas ng puno. Subukan nyo kaya kung makaya nyong gawin ang full scale na sa lagubang style. Ngayon, yung kinukumpara ko ang sa lagubang style at ang dog style, ang tingin ko dyan mas madaling gawin ang sa lagubang style kaysa sa dog style. Kasi ang dog style, maraming nagsasabi sa atin dyan na nag-dog style anya. Hindi yan dog style, dog position lang siguro. Kasi ang full scale naman na dog style, alam nyo po kung ano yan, kung ano paano gagawin ang dog style. Dapat nasa gilid kayo ng kalsada, may nanonood at may mga dumaraan pa. Yan ang talagang sinasabing dog style. Melo, talagang natatawa ako dito sa kwento mo. Ganoon pa man, maraming salamat sa pagbibigay mo ng update at natutuwa kami
na maganda ang kinahinatnan ng love life niyong dalawa ni Sibyl. Ingat palagi dyan at hangad namin ang lalo pang tumibay ang inyong pagsasama. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang naman ang nagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito, yung marami akong natitipuhang police trainee. Shoutout sa ating kapatid na nasa Chicago, Illinois, si CJ Carlos Jose. CJ, shoutout sa iyo at maraming salamat. At for the first time, nagpapa-shoutout ngayon ang ating kapatid na ang kanyang handle name ay Paulino Dasmariñas. Ngunit siya pala si Jackie Dasmariñas ng Nagcarlan, Laguna. Jackie, maraming salamat at shoutout sa iyo. Ganoon din sa ating mga kababayan dyan sa Nagcarlan, Laguna. Maraming salamat sa pakikinig at suporta. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Muscat, Oman, Joey N. Delgado. Shout out sa iyo, Joey, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. I-shout out na rin natin ang mga kasamahan natin na nasa Oman. Ganoon din ang ating kapatid na si Ricky alias Top Gun 1968 ng Aloha State of Hawaii. Shout out sa iyo, Ricky, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ito nga palang si Ricky, na tatawa siya doon sa description ni Johnson sa kanyang karelasyon ngayon, yung civil engineer. Na karelasyon niya ngayon, yung description ng bulldozer, backhoe at jackhammer. Pati nga ako natawa rin sa kanyang description. Sa muli, Ricky, maraming salamat at ingat palagi dyan. Ang ating kapatid naman, for the first time ito, nagpapa-shoutout from Ciudad del Carmen, Mexico. Ciudad del Carmen, Mexico. Si Anton Mose. Tama ba yung pag-pronounce ko ng apelyido mo, Mose? Anton Mose, maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat sa suporta. Pakisulat mo ang correction kung mali ang pag-pronounce ko ng iyong apelyido na Mose. Pakisulat mo sa comment. Ingat dyan palagi at maraming salamat. I-shout out na rin natin ang ating mga kababayan na nasa Mexico. At ang ating kapatid naman na si Raf Fernando, hindi siya nagpapa-shout out, ngunit ang sabi niya doon sa comment, hindi niya raw mahanap ang aking email address. Basahin mo yung reply ko sa iyo, Raf, kasi isinulat ko yung email address ko doon. titomarcos@yahoo.com. Ang Marcos, letter K, hindi letter C ang spelling. Hindi kagaya ng apelyido ni PBBM. Sila, ang Marcos ay C. Ang Tito Marcos ay letter K. Siguro itong si Raf magbabahagi ng kanyang kwento. Maraming salamat, Raf. Ngunit sinisiguro ko sa iyo at sinisiguro ko sa lahat, yung mga nagbahagi na sa atin ng kanilang kwento ng mga kasamahan natin, alam na alam nila yan na may mga facts talaga akong binabago. Ito'y para naman na mapangalagaan natin ang inyong pagkakakilanlan na hindi malantad. Kahit pa yan marinig ng mga taong malapit na malapit sa inyo, kaibigan na kaibigan nyo, kamag-anak nyo, hindi nila malalaman na ang kwento nyo pala ang kanilang pinapakinggan. Mahalaga sa akin ang privacy. Kaya marami akong mga facts na binabago. At alam yan ng mga nagpadala na sa atin kung ano ang mga binago ko para hindi lang malantad ang identity nila. Maraming salamat muli, Raf Fernando, sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Shout out din at special mention sa ating kapatid na si Gerson. Ang comment ni Gerson, kapareho pala siya ni Johnson na plano ring magpulis noon. Ang pagkakaiba nyo, Gerson, ikaw plano mong magpulis. Si Johnson naman, wala siyang plano, ngunit napipilitan na lang siya dahil gusto niyang mapasaya ang kanyang ama. Kaya lang hindi na itinuloy rin ni Gerson ang pagpupulis kasi gaya ng kinakatakutan ni Johnson na baka malantad ang kanilang tunay na pagkatao kung ano ang maging reaksyon ng mga kasamahan nila sa serbisyo. Nakakatakot din naman talaga yon. Kaya lang, Gerson, sayang. Alam nyo mga kaibigan, yung mga nagtatago, natatakot na maging pulis, nagbaback out, ang sa akin lang dyan, ang isang pagiging matatag at matapang na pulis, matinong pulis, hindi yan nadadala sa kung ano ang sexual preference mo. Kahit pa yan na lalaki ang gusto mo, kung hindi ka takot na ialay ang iyong sarili para sa bayan sa ngalan ng serbisyo, ginagampanan mo, sumusuong ka sa panganib
para lang bigyang proteksyon ang sambayanan, ang mamamayan, hindi kabawasan ang pagiging bisexual mo o kaya kung ano man ang sexual preference mo. Alam nyo po, ang nadidefine ang isang matinong pulis, ang kanyang pagiging pulis sa kanyang gawain, sa kanyang dedication sa serbisyo. Shout out sa iyo, Gerson, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At mention ko rin muli ang ating kapatid na si Timothy Gonzales. Itong si Tim, ayon sa kanya doon sa comment niya sa sinusundang upload nito, hindi niya namamalayan, 5 taon na pala siyang nakasubaybay, kasamahan natin dito sa ating channel. Oo nga naman maging ako Tim, alam mo na realize ko na lang na 5 taon na pala ang ating samahan dahil dito sa comment mo. Hindi ko namamalayan na ganoon na pala katagal ang ating samahan. At ito nga palang si Timothy Gonzales, according to him, he is from the Balagtasan province. Sabi niya sa akin kung mahuhulaan ko raw kung anong probinsya yan. Ang alam ko ang Balagtasan province is yung lalawigan ni Balagtas, Bulacan. Sa muli, Timothy Gonzales, Tim, maraming salamat at ingat palagi. At ang ating kapatid na si Adon Adon Vlogs ng Dubai, United Arab Emirates, ayon kay Adon Adon Vlogs, ang buong akala niya kay Henry, yung sender natin sa ang kwentong Ang Barbero sa Mall, ang akala niya si Henry raw nasa Dubai. Hindi siya nasa Dubai. Kaso nga lang nabanggit doon na yung paglapag niya sa Dubai kasi ang pagkakaalam ko naman talaga dyan sa United Arab Emirates, 2 major international airports lang ang meron dyan. Sa Abu Dhabi at saka sa Dubai. Pareho na ako nakadaan dyan sa 2 airport na yan. Ang UAE kasi mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, UAE is composed of 7 Emirates. Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, ano pa yung iba? Nakalimutan ko na. Basta parang 7 Emirates yan. Tapos nag-unite sila kaya yan ang pangalan, United Arab Emirates. Sa muli, Adon Adon Vlogs, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa ngayon palang nakakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Pag sinabing forever, ang ibig sabihin yan, tutuhan ng relasyon, hindi yung hook up lang. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever ang ating kapatid na si Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra at ang ating kapatid na si Alvin Santiago. Si Alvin Santiago, ang pagkakaalam ko nito, Bicolano ito, malapit ito sa Naga. Kung hindi ako nagkakamali, si Alvin Santiago is from Kamaligan, katabing-katabihan ng Naga City. Ganoon din ang ating kapatid na si Rodney Kerubin, naghahanap ng forever, si JP Chulipa, Filmer Borromeo, si Felipe Gorospi ng Italy, kasama natin nasa Italy, si Josel Tabuena at syempre ang nagbabalik na ating hinahanapan muli ng forever, si Robert Mirafuente. Kung naghahanap po kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Sa muli, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload o pang siguradong mabasa ko yan. Kasi kung nasa lumang upload na, napakalaki na ng posibilidad na hindi ko yan mabasa kaagad. Mabasa ko man yan, luma na, kumbaga sa pagkain, bahaw na, hindi na masarap kainin. At sa mga nais na magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Ang Marcos po, letter K ang spelling. Sa inyo pong lahat, sa muli maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy nyo akong sinasamahan. Ingat kayong palagi, sumayin nyo sana ang biyaya galing sa itaas.